blanco. They cannot pass a law with blank. They have to give us the explanation. He's lying. He knows perfectly well that you cannot pass the GAA with blank items. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng blanco sa anumang budget entry. It's a lie. Ika pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang tingin. Para bang napakasimple ng kanyang tugon. Ngunit kung susuriin, mga utol, no, hindi man natin kabisado yung paggana kung paano nire-release ang national budget, pero, logically, lahat yan documented. At saka yan accounted for, kumbaga. Lahat yan talaga may resibo, may mga patunay na inirelease, may patunay na ginastos. Dapat ganun, kung hindi, masisilip ka talaga. Ganun lang yun. So, kung anumang departamento ang umahawak ng national budget, siguradong pag binitawan nila yon, hihingi sila ng kaukulang pabalik. Kasi, di ba, siyempre audit yan kung paano ginastos yan ng national budget. So, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa palagay nyo mga utol, sino ang mas matalino? Si President Rodrigo Duterte? Sa palagay nyo mga utol, sino mas matalino? Si ex-President Rodrigo Roa Duterte o si President Bongbong Marcos Jr.? Sino? Kasi ito yung topic natin ngayon, no? FPRRD, hindi mapantayan ang talino ni PBBM. Pinaghirapang akusasyon, sinagot lang na parang grade 5. Mula to sa yung araw, pakisubscribe siya. Interesting, di ba? Pakilike na rin yung video. Game na mga utol. Ito yung mga blanco. They cannot pass a law with blank. They have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun lang naman, pinagsasayan ito mga ito. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Confident yung pagsagot, no, mga utol. So, basically binubutasan, no? Hinahanapan ng butas ni President Duterte. So hindi sila ang mga nakakaalam niyan, pero kung sapat ang mga dokumento, hindi yan maki-question. Hindi kagaya nung, 'di ba? Ganun ang banatan no? Hindi na naman bago sa atin, no? So alam natin yung iringan nila. So busisian at bungkalan ng baho o ungkatan ng mga kanya-kanyang baho, pero yung pagkakatugon dito, eto sa akin base lamang sa akin na panood, no? Pagkakatugon ni President Bongbong Marcos talagang confident siya na sige, silipin nyo. Tingnan nyo kung anong makikita nyo dyan. Okay? So, yun lang. Okay, tuloy muna natin. Pagbabato ng fake news. Pagkatapos, pagdidebunk. Pagkatapos ay pag-move on. At pagkatapos nito, hahanap ng panibagong issue. Pagdidebunk. Pagkatapos ay pag-move on. Ganito na lang parati ang ginagawa ng mga kumakalaban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kilala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbabato ng mga issue patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At bakit kaya sa buong kasaysayan ng Pilipinas, siya lamang ang Pangulo na natapos na ang termino na bumabato ng napakaraming issue sa kasalukuyang administrasyon. At isa na namang pagbabato ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo nga, no, mga utol, no, matigil ko lang.
Kasi kadalasan mga senador at congressman ang bumabato ng batikos sa presidente. Pero hindi yung dating presidente na babatuhin ng bagong presidente ng mga issues o akusasyon. So, di ba? Pero syempre, usaping political to. Political drama to. Okay? Ang ginawa nito laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngunit tila ang sobrang hirap na paggawa ng mga aligasyong ito ay sinagot lamang ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang napakasimple na sagot na kahit ang grade 5 na estudyante ay masasagot ito dahil tila ang problemang ito na binabato sa kanya ngayon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila pang grade 5 din na problema. Eto Halika, atin itong tingnan mga kaibigan He's lying. ang simpleng sagot lying. ni Pangulong And he's lying Bongbong because he knows Marcos perfectly na well nagtapos that sa that kontrobersya doesn't ng happen. blank check allegations Sa ng dating kasaysayan Pangulong ng buong Rodrigo Pilipinas, Duterte. Sa iyong araw. Pa-subscribe mga utol. Eto na ang exciting part, isang malaking eksena. May kumakalat na balita, mabigat, kontrobersyal at tila may patutunguhan na maaaring magdulot ng malawakang epekto sa bansa. Ang dating Pangulo kasi na si Rodrigo Duterte ay matapang na buwabati sa 2025 national budget. Ayon sa kanya, ito ay puno ng blank checks at kahina-hinalang entries. Isang tanong ang bumabagabag sa marami. Totoo ba ito? Kung gayon, paano ito pinirmahan ng kasalukuyang Pangulo? Ngunit bago tayo dumiretso sa sagot ni PBBM, unawain muna natin ang bigat ng aligasyon. Eto na, controversial na pahayag. Sa podcast na Basta Dabawenyo, sinabi ni Duterte na hindi raw wasto ang GAA dahil sa mga blanco na nakasaad dito. Dagdag pa niya, maaring humantong sa tax boycott ang sitwasyon kung hindi ito maayos. Nakapangingilabot ang kanyang babala. Kung sino man ang responsable, dapat ipaliwanag ito. Kung hindi, sabihin ko sa Pilipino, huwag na kayong magbayad ng buwis ninyo. Malinaw, mabigat ang kanyang mga salita. Ngunit totoo kaya ang mga ito? Ang gobyerno ba ay nagbigay ng blank checks para sa mga proyekto? Nakahanda na si PBBM upang sagutin ito. Eto At na. ito na ang paghihintay. Ano ang sagot ng Pangulo? Bilang tugon, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagbigay ng direktang pahayag sa isang ambush interview sa Bonifacio Global City. Ngunit bago natin talakayin ang sagot niya, isiping mabuti sa bigat ng aligasyon ni Duterte. Paano kaya siya makakaresponde? Magpapaliwanag ba siya ng mahaba o didepensahan niya ang administrasyon gamit ang masalimuot na datos? At ito ang simpleng sagot na hindi inaasahan Eto na, ng ang marami. exciting part. He's lying. Narito ang sinabi ni Pangulong He's lying Bongbong because he knows Marcos. perfectly well He's that that lying. doesn't He ever knows perfectly well that you cannot Sa pass the buong GAA kasaysayan ng with buong blank Pilipinas, items. Sa buong hindi kasaysayan ng Pilipinas, pinapayagan hindi na pinapayagan na magkaroon ng blanco sa anumang hindi budget nakalagay entry. kung ano It's yung a lie. project at saka Ika pa ano ni Pangulong yung, Bongbong yung, Marcos gastos, sa yung unang pondo. tingin. Para So, bang napakasimple ng kanyang it's a tugon. lie. Ngunit kung susuriin, Mga utol, no? Hindi man natin kabisado yung paggana kung paano nire-release ang national budget, pero, logically, lahat yan documented. At saka yan accounted for, kumbaga. Lahat yan talaga may resibo, may mga patunay na inirelease, may patunay na ginastos. Dapat ganun, kung hindi, masisilip ka talaga. Ganun lang yun. So, kung anumang departamento ang umahawak ng national budget, siguradong pag binitawan nila yon, hihingi sila ng kaukulang pabalik. Kasi, di ba, syempre, audit yan kung paano ginastos yan ng national budget. So, basically, yung sinasabi ni President Bongbong Marcos kanina, nakita natin na pwede nyo naman tingnan sa website, no? O kung saan mang available na site ito o kung saan mang available ito na makikita. Malamang sa malamang, available ito sa publiko. Kasi yun yung transparency. So, gaya na sabi ko kanina, confident siya doon sa kanyang sinasagot. So, palagay ko hindi ito magiging butas. Okay, mga utol?
O, paki-comment ang inyong opinion at kung may mas malalim kayong nalalaman hinggil dito, paki-comment para mas maintindihan natin. Bakit kaya naging malinaw ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos? Dahil may hawak siyang isang napakasimpleng logic na parang ginawa para maintindihan kahit ng isang grade 5 na estudyante. Hindi maaaring pumasa ang isang batas na blanco. Oo, mga kaibigan, hindi pwedeng blanco ang lahat ng mga ito. At ito ang hamon mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lamang tumigil si PBBM sa kanyang pahayag, hinamon pa niya ang taong bayan. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo mismo. Ang buong dokumento ay nasa DBM website. Hanapin ninyo kung may blanco kahit isa. Kapag mayroon, sigurado ako mali ang sinabi ko. Pero kung wala, kasinungalingan ang lahat ng ito. Sa ganitong paraan, nagbaliktad ang sitwasyon. Mula sa pagiging depensibo, naging isang hamon para sa publiko ang aligasyon. Ang kilos na ito ay nagpahayag ng kumpiyansa at transparency, isang masterstroke sa komunikasyon. Yun nga sinasabi ko, no? Confident siya, no? Pwede niyong makita kung may blanco, mga utol. Pero yung alam naman natin, wag na nating magpaligoy-ligoy. Alam natin may korupsyon sa bawat departamento, napakadaming korupsyon at napakadami ng sumabit, mapasenador, mapapresidente, ang dami na. Okay? Sa history ng Pilipinas. Ngayon, mga utol, etong akusasyon, dito tayo. Focus tayo muna kasi wag tayo lumayo ng iba. Alam natin, no? Pero itong sinasabi ni President Bongbong Marcos, confident siya na hindi pa to nangyari o hindi to nangyari. Kasi ito'y bukas sa publiko, pwede nyong makita. So, dokumentado. Kasi maraming mga budgets na madalas ay hindi documented or palsipikado. Pwede yun. Pwede talaga mangyari yun. Maraming beses nangyari yun. Ngayon yung kinakaharap ni BP Sara, ganun Parang yung isang safe house, no? Parang milyon isang araw ang upa. Parang ganun. Yung mga bagay na yun yung pwedeng questionable. Pero ito, kung ito'y well documented at ito na nga ang hamon ni President Bongbong Marcos sa bayan Pilipino na confident siya na makikita nyo talaga na ito'y dokumentado at nakalagay doon sa talaan kung saan man ng DBM, wala tayong magagawa. Ang hirap patunayan ng akusasyon na yun. So ako hindi po pumapanig. Ang akin, pag may sapat na katibayan, malaking posibilidad. Diba? Ang kasi, alam mo yun, masalimuot yung sistema nila. Hindi naman tayo taong gobyerno o hindi tayo nagtatrabaho doon para maunawaan. Pero napakasimple. Kapag mayroong mga dokumento, so, diba? Pero pwedeng pikein ng dokumento, diba? Pa-comment ang inyong opinion, tuloy muna natin. At paano natapos ang usapan? Eto na. Samantala, ang Malacanang ay naglabas ng opisyal na pahayag na tinawag na fake news ang mga paratang ni Duterte. Na, mga utol, Nilinaw nila na ang 4,057 na pahinang dokumento ay dumaan sa masusing pagsusuri bago pirmahan. Dumaan ito, mga kaibigan, sa mga kongresista, gayon din sa Senado. Dumaan ito sa kamay ng matatalinong mga tao na mahigit 100 ang bilang. At ang tanong ngayon, kung dumaan ito sa Senado, hindi ba ito alam nila Bongo, Bato at Padilla na kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang tanong, kung dumaan ito sa mga kamay ng mga kaalyado na senador ni Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi nila ito nakita at bakit hindi sila umalma? Ang Executive Secretary na si Lucas Bersamin ay nagbigay ng mabibigat na salita laban sa kumakalat na impormasyon. Ang pagbebenta ng ganitong klaseng fake news ay tahasang mali at dapat kondenahin bilang kriminal. Ibig bang sabihin ay tinatawag nilang kriminal ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? May posibilidad kaya na ang dating Pangulo ay makakasuhan dahil sa kanyang ginawa? Abangan. Ayan mga utol, hayaan ko sa inyo ang pagdidesisyon. Kung ano man ang inyong opinion, malaya tayo dyan. Okay? So, nakakatuwa lang. Well, anyway, yung document,
nakalabas naman. Di umano. Tsaka nga, tama. Ito'y dumaan sa mga kongresista at sa mga senador. Okay mga utol? So malinaw yan. Anyway, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyong araw. Muli ako sa Target Achilles. Huwag nyo kakalimutan yung komento. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.